Sinabihan pa ni Tiko si Kuya Bal na baltik. Grabe naman. Di ba? Barubal. Grabe yun. Tapos sasabihin naman nila, si Kuya Bal nga, tinawag na TQ, si Biancy, Tulfo Queen. Totoo naman, Tulfo Queen talaga kasi nagpa-Tulfo. Pero yung Barubal, ano yung ano nun? Ano yung tawag dyan? Anong reference? At least yung Tulfo Queen, totoo yan di ba? Tulfo Queen. Pero di naman si Papa nagsabi na about sa sa physical appearance, na tawag, na ano-ano. Pero yung Barubal, Baltic, ano yan, parang Baltic came from the word na Saltik. Di ba? Matindi yan, guys. Ibang klase talaga, ibang klase ng disrespect. No? Hindi naman nagsabi si Kuya Bal ng bansag sa iyo about sa physical appearance, di ba? Halimbawa, yung about sa sungki, di ba? Kasi may narinig ako na natatawag sa kanya ganun. Hindi man nagsasabi si Kuya Bal ng ganun, di ba? Yung Tulfo Queen lang. Kasi totoo naman, may reference tayo na nagpatulfo. Kumbaga, kaya yun ang sinabi ko. Pero yung Baltic, grabe yun. Hindi madisiplina ng magulang. Yan ang talaga dyan. Pinaka may kasalanan para sa akin. Pinaka may kasalanan yan yung magulang. No? Unang-una, bakit mo ipa-front yung anak mo sa national TV na alam mong pwedeng mapahiya ang anak mo? Diba? Yun ang pinaka talaga dyan, yung magulang. Pinaka may kasalanan dyan, yung magulang. Pangalawa, yung magulang kasi yung talaga punot dulo diba? Siya yung nagpara-comment pa siya sa live ng anti-kalingap. Diba? Nagpara-comment siya kung saan live, mga anti-kalingap yung kinumenta niya. Si Kuya Bal, pinagtanggol lang yung sarili niya. Diba? Sino bang nauna? Yung tanong, sinong nauna? Kung hindi nag-comment yung nanay about dyan sa mga paratang, tapos sa anti-kalinga pa nag-comment, walang ganito. Walang ganito. Ayun Ano yan? Nasoplak ni Kalinga Prab. Itong si TQ o si Biancy at ang kanyang ina na si Nanay Hansel. Itong mga nangyayaring kaguluhan na ito, lumalabas na ang punot dulo ay walang iba kung hindi mismo ang magulang nito pong si Biancy, si Nanay Hansel, na ini-expect ni Kalinga Prab na dapat sana'y maglalayo sa kanyang anak sa mga issue dito sa social media para hindi nagkakaroon ng gulo at pambabas. Subalit, lumalabas na ito pa mismo ang nag-uudyo o nagtutulak sa kanyang anak para mapahamak, lalo na nung sila po ay nagmaganda, nagpunta sa Rapid Tulfo in action at alam na ninyo ang nangyari na kung saan sila po ang nabash. At ngayon, si Kalinga Prab nagsasalita na para idepensa ang kanya pong ama at kung ano po ang tama. Kagaya na lamang ng pangbubuli nitong si Biancy kay Kuya Bal Santos Matubang. Kasama ng kanyang mga insekto na gumagaya ng boses ni Papa Bal na paos. Kung tutuusin, hindi nyo na nga dapat minamak si Kuya Bal, hindi nyo dapat binubuli ng ganyan sapagkat ang boses ni Papa Bal ay one of a kind, husky. Kumbaga parang Michael Bolton ng dating. Hindi kasi kayo marunong tumingin ng tinatawag na golden voice. Golden voice po yung mga tawag sa ganon. Kaya hindi nyo dapat hinahamak. Ngayon lumalabas talaga, TQ o Biancy, na hindi ka natuturuan ng tamang asal. Na hinahayaan ka lamang, nakalimutan kung anuman yung good values na dapat sana tinataglay mo, lalo na sa usapin ng paggalang sa mga nakakatanda. Sabihin na natin na mayroong mga pangyayari na hindi nyo nagustuhan. Hindi pagkakaintindihan, ganito o ganyan. Hindi ba pwedeng pag-usapan na lang yan? Kagaya ng sabi ni Kalinga Prab, di sana kayo ay lumapit kay Kalinga Prab. Ipinagpaalam nyo na wag sanang ganito, wag sanang gano'n. Pero ang nangyari, itong nanay ni Biancy ay naglilipad kung saan-saan dumadako na parang paru-paro doon sa mga anti-Kalinga at doon nagsasalita, nagkukukuda. Dahil kung gusto mo ng usaping pangkapayapaan at tahimik lamang,
pribadong pag-uusap, hindi ka sana nagpupunta doon sa mga anti-kalingap. Ibig sabihin lang yan, pinuprovoke mo talaga. Ibig sabihin, naghahanap ka ng kakampi para labanan ng kalingap. Yang mga ginawa mo na yan ang nagiging sanhi kung bakit patuloy na nababash itong si Beyonce, yung anak mo mismo. Kung may sagot man si Kuya Bal, ito ay pagtatanggol lamang sa kanyang sarili na binibigyan ngayon ng justification nitong si Kalinga Prab dahil sa ginagawa nyo sa kanyang ama. Eh ikaw, Hansel, ano sa tingin mo yung mga sinabi ni Kalinga Prab? Hindi ba real talk yun? Na dapat sana ikaw ang naglalayo kay Beyonce sa kaguluhan. Pero dahil sa ginawa mo, ikaw ang naglalapit sa kanya sa kapahamakan. Kaya nangyari itong mga ganitong klaseng kaguluhan. Dapat naturuan mo ng tamang asal itong si Beyonce na huwag mambubuli, huwag gagayahin yung mga ibang tao sa kanilang ginagawa. Knowing na kahit balik-balik na rin nyo pa ang mundo, kagaya nga nasabi ni Doc Lad, hindi maikukubli na ang kalingap ang nakatulong sa inyo. Kung tutusin nga, maliit na bagay lang yan yung mga nare-reklamo sa kalingap. Para gawin nyo yan sa kalingap na nakatulong sa inyo. Kaya naniniwala ako na hindi talaga yan ang issue. Ang issue dyan, marami kayong mga tao na nasa likuran ninyo, yung mga nagsusulsol sa inyo, yung mga kumukumbinsi sa inyo na umalis na kayo sa kalingap dahil gusto na nila kayong masolo at gawin at sila na ang humawak ng inyong mga buhay. Ganun lang yun. Masyado kayong nasilaw. Siguro masyado kayong nasilaw sa kanilang mga pangako at nakalimutan na ninyo yung tinatawag na utang na loob. Imagine, itong anak mo na si Beyonce, binubuli si Kuya Bal. Ikaw sana ang nagtuturo ng tama, naglalayo sa anak mo sa tiyak na kapahamakan. Kaya yung mga sinabi sa iyo ni Kalinga Prab, totoo yun, masakit yun. Anong pakiramdam na mapagsabihan ng isang tao ng mga bagay na katotohanan patungkol sa inyo? Anong pakiramdam no? Na narinto kayo, nasopla kayo ni Kalinga Prab, kayong mag-ina. Ito hindi ko sa hinahamak ang inyong pagkatao o personal ko kayong inaatake. Ang pinag-uusapan lang natin dito, yung issue. Wala akong pakialam sa personal nyo. Wala kayong atraso sa akin. Ang pinag-uusapan natin dito, uulit-ulitin ko, yung issue lamang. At maging si Kalinga Prab, yung pinupuna niya sa inyo, ay patungkol doon sa issue na ginawa ninyo. Kahit na lumampas na kayo sa linya at kayo ay na-personal na. Gets? Ano sabi ni Kalinga Prab? Nung una daw mahinhin. Nung akala niya mahinhin, yung pala, ganun ang pag-uugali. Ibig sabihin, pagpapanggap lang ang lahat. Kung matino na tinuturuan natin ang ating mga anak, hindi sana magiging ganyan. Pero malinaw at malinaw na hindi natuturuan ng tama itong si Beyonce ng kanyang ina. Hindi ko na babanggitin yung kanyang ama sapagkat may ibang issue na naman dyan na ayaw ko ng totally pakialaman. Kung yung tatay nga walang pakialam ako pa kaya makikialam? Siguro hindi. Well, sa totoo lang, Nanay Hansel, sana naging isang mabuting impluwensya ka para sa iyong anak na si Beyonce. Ako, yung nanay ko, naturuan ako ng tama. Hindi lamang pinalaking gwapo, hindi lamang pinalaking simpatiko, kung hindi pinalaki sa tamang prinsipyo, pagmamahal at kagandahang asal. Yun ang nararapat. Sana hindi pa huli ang lahat sa inyo. Sana yung mga sinabi ni Kalinga Prab ay pakinggan ninyo para makapagsimula kayo ng pagbabago. Yun lang. Kung hindi nag-comment yung nanay about dyan sa mga paratang, tapos sa anti-Kalinga pa nag-comment, walang ganito. Walang ganito.